Kumusta mga ka-reflections? Halina't samahan niyo akong maglakbay, pabalik sa pinakaunang pahina ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ihanda ang inyong mga puso't isipan sa isang salaysay na humubog sa ating mundo. Ang kwento ni Adan at Eva. Noong unang panahon, nang likhain ng Panginoong Diyos ang mundo at ang kalangitan, ang lahat ay payapa at tahimik. Wala pang halaman, wala pang tanim. Ang lupa ay tuyo dahil hindi pa nagpapaulan ng Diyos. Pero may mga bukal na bumabasa sa lupa, nagbibigay buhay dito. Sa gitna ng katahimikang ito, isang pambihirang gawa ang naganap. Kumuha ng lupa ang Panginoong Diyos at mula rito ay hinulma niya ang unang tao. Isipin ninyo, mula sa simpleng alabok, nilikha ang isang nilalang na may anyo. Pagkatapos, hiningahan niya ito sa ilong at ang hiningang iyon ay nagbigay buhay. Sa isang iglap, ang hugis na lupa ay naging isang buhay na nilalang. Ito ang simula ng tao. Pero hindi dito nagtatapos ang paglikha. Nagtanim ang Panginoong Diyos ng isang napakagandang halamanan sa isang lugar na tinawag na Eden, sa bandang silangan. At doon niya pinatira ang taong kanyang nilikha. Ang hardin ng Eden ay isang paraiso. Puno ito ng lahat ng uri ng punong kahoy, nakaaya-aya sa paningin at may mga bungang masasarap kainin. Isang lugar na perpekto para sa unang tao. Sa gitna ng hardin, may dalawang espesyal na puno. Ang isa ay ang puno ng buhay. Ang sinumang kumain ng bunga nito ay mabubuhay magpakailanman. Ang pangalawa naman ay ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Isang puno na may kalakip na isang mahalagang paalala. Upang mapanatiling luntian at masagana ang Eden, may isang ilog na dumadaloy dito. Ang ilog na ito ay nagsanga sa apat na mas maliliit na ilog. Ang una ay ang ilog Pishon na dumadaloy sa lupain ng Havila, isang lugar na mayaman sa purong ginto, mamahaling pabango at mga hiyas. Ang ikalawa ay ang ilog Gihon na umaagos sa lupain ng Kush. Ang ikatlo ay ang tanyag na ilog Tigris na dumadaloy sa silangan ng Assyria. At ang ikaapat na kilala pa rin natin hanggang ngayon ay ang ilog Euphrates. Pinatira ng Panginoong Diyos ang tao sa napakagandang halamanan na ito. Ang kanyang tungkulin, alagaan at pagyamanin ito. Binigyan siya ng Diyos ng kalayaan, ngunit may isang kondisyon. Sinabi niya, makakain ka ng kahit anong bunga mula sa mga puno sa halamanan. Pero huwag na huwag mong kakainin ang bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Dahil sa araw na kainin mo yon, tiyak na mamamatay ka. Isang simpleng utos, pero ito ang magiging susi sa kapalaran ng sangkatauhan. Ibamix, sa kabila ng kagandahan ng Eden at sa presensya ng lahat ng nilikha, napansin ng Panginoong Diyos ang isang bagay. Sinabi niya, hindi mabuti para sa tao na mabuhay ng nag-iisa. Kailangan niya ng isang kasama, isang katuwang na nababagay sa kanya, isang makakatulong sa kanyang mga gawain. Kaya nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Pagkatapos, dinala niya ang mga ito sa tao. Ang layunin? Upang pangalanan niya ang bawat isa. Isipin ninyo ang eksenang iyon, ang unang tao na nakikipag-ugnayan sa mga leon, agila, tupa, at sa lahat ng nilalang. At kung anuman ang itawag niya sa kanila, iyon ang naging pangalan nila. Isang kahangahangang gawain ng pagbibigay ng pagkakakilanlan sa bawat hayop. Pinangalanan ng tao ang lahat ng hayop sa lupa at sa himpapawid. Ngunit habang ginagawa niya ito, may napansin siya. Sa lahat ng mga nilalang na iyon, wala ni isa man ang katulad niya. Walang nababagay na maging kasama at katuwang niya. Naroon pa rin ang puwang ng pag-iisa sa kanyang puso. Dahil dito, gumawa ang Panginoong Diyos ng isang kakaibang paraan. Pinatulog niya ang tao ng napakahimbing, isang tulog na malalim at walang panaginip. Habang siya ay natutulog, kinuha ng Diyos ang isa sa kanyang mga tadyang. Pagkatapos, maingat niyang pinaghilom ang sugat na parang walang nangyari. Mula sa tadyang na iyon, isang panibagong paglikha ang naganap. Nilikha ng Panginoong Diyos ang isang babae. Isang nilalang na hindi mula sa alabok, kundi mula mismo sa buto at laman ng lalaki. Pagkatapos, dinala niya ang babae sa lalaki.
nang magising ang lalaki at makita ang babae na puno ng galak ang kanyang puso. Agad niyang nakilala na ito na ang matagal niyang hinihintay. Sinabi niya, "Sa wakas, narito na ang isang tulad ko. Buto ng aking mga buto at laman ng aking laman." Sa pagkilalang iyon, binigyan niya ito ng pangalan. Tatawagin siyang babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito ang unang sandali ng pag-ibig, ng pagkakaisa, at ng pagkakatagpo ng dalawang pusong para sa isa't isa. Imo dahil sa pinagmulang ito, sinasabi na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging iisa. Ito ang pundasyon ng pamilya at ng pag-aasawa. Sa paraisong iyon, sina Adan at Eva ay namuhay ng payapa. Sila ay parehong hubad, ngunit wala silang nararamdamang hiya. Ang kanilang ugnayan ay puro at walang malisya. Isang perpektong pagsasama sa isang perpektong mundo. Ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lamang, isang kwento ng pag-ibig, pagsubok, at mga pagpiling magbabago sa takbo ng lahat. Salamat sa pagsama ninyo sa paglalakbay na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na bahagi ng mga kwentong humubog sa ating mundo. Hanggang sa muli, mga ka-reflections.